Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay meron akong gagawin na ilalagay ko doon sa aking pinto na okay. So, ang tawag dito ay Christmas wreath. Okay, ngayon bubuin ko to, lalagyan ko siya ng mga dahon dito para ilagay ko ito sa aking pintuan sa harap ng bahay ko, sa may pinto. Ngayon, ilalagay ko ito mamaya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga materials na aking gagamitin. Ang unang-una ay itong leftover na ganito. Sobra kasi siya dun dito sa ginawa kong staircase makeover. Ngayon, meron akong sobra. Ito ang ilalagay ko dito. Okay, ilalagay ko siya dito. At saka, meron din akong mga dahon-dahon. Ang unang dahon ay itong fern. Okay? Itong fern na ito. Okay? So, isang ipangkay ng fern ang ilalagay ko dito. Ngayon naman, meron din akong idadagdag na ganito para magmukha talagang Christmas. Idadagdag ko ito mamaya. Ito, dalawa lang ang ilalagay, guys. Tapos, meron din akong idadagdag na ganito. Yan, idadagdag ko ito. Dahon. Okay? Meron akong biniling dahon nung last year pa ito, guys. Hindi ko pa ito hindi ko pa ito nalagay. So, nakaano lang siya sa box ko, dun sa aking lagyanan ng aking mga bulaklak. Okay, so ilalagay ko ito, guys. Ayan, ito ang mga materials kong nilalagay. Ito, at saka ito, saka ito, at saka ito. At higit sa lahat, ito. Okay, ilalagay ko yan. Ngayon, meron akong idadagdag dyan na ribbon. Ito ang ilalagay ko sa aking wreath, Christmas wreath na ilalagay sa aking pintuan. Okay, guys? So baybayan ninyo kung paano ko gawin itong Christmas wreath na ilalagay ko sa pintuan ko ngayon. Okay? Ang una kong gagawin ay i-bend lang siya ng ganito. Tapos, i-spread ang mga dahon niya para hindi ito dikit-dikit. Pag na-bend na ang fern, nilalagay ko ang Christmas berry branches. Ipapatong lang siya sa fern sa magkabilang dulo. Ganon din ang gagawin sa berries and winter pine branches. Katapos i-arrange ang mga dahon, itatali lang using soft flower wire na kailangang mahigpit ang pagkatali para hindi matanggal ang mga dahon. Pagkatapos itali ang mga dahon, ayusin ulit ang mga pinagsama-samang dahon para hindi matanggal ang mga ito. Ngayon naman itong leftover ribbon ang aking aayusin. Gugupitin ko lang ang dulo para magkaroon siya ng buntot. Pagkagupit, ipinch lang ang ribbon ng ganito.
Isasama ko ang mga brown ribbon na leftover din siya sa nakaraang project ko. Ipipins ko lang silang lahat. Pag naipon na ang mga ribbon, itatali gamit pa rin ang soap wire. Ngayon, itong bilog na ito, ilalagay ko ang maliit na garland. Isisentro ko lamang ang garland at itatali ko gamit pa rin ang soap wire. Ngayon, natali ko na ang garland. Ipagsasama na ang mga dahon at ribbon para mabuo ang Christmas wreath. Akong candle holder dito, isasama ko na siya para gumanda ang Christmas wreath. Itatali ko din ang candle holder para hindi siya mahulog.
Para masabit ko ang Christmas wreath sa pinto, nilagyan ko ng ribbon at gumamit ako ng hot glue para maging maayos ang ribbon. Ito na ang Christmas wreath na halos leftover ang aking ginamit para mabuo ang Christmas wreath. Kung meron kayong mga gamit na pang Christmas na nakatambak lang, pwede ninyong i-recycle katulad ng ginagawa ko ngayon. Maraming salamat po.